Vice ganda, mga kababayan. Siguro gigil na gigil ang mga DDS dito kay Vice ganda, mga bossing, ano? Yung mga pro-China, gigil na gigil siguro doon sa ipinakita ni Vice ganda, mga bossing. Biruin mo yung video niya dito, eh, yung mga totoong nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan. At ito po ay sanhi nung pagkakaupo po nung dating presidente. Eh, 'di ba yung binobomba, kung bakit tayo binobomba ngayon, mga kababayan, dahil diyan sa mga um, ipinagkasundo ng dating presidente, mga bossing, kung bakit tayo wina-water cannon, 'di po ba? So ngayon, basahin natin ang komento ni Jay Tariela, mga kababayan, spokesperson for West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard, mga bossing. Sabi dito, para sa akin, yung mga pro-China trolls, o kayo dyan, si Cecil, nandiyan ka pa ba? Makinig ka, halika. O, pakinggan mo to ha. Ma-ins para sa akin, yung mga pro-China trolls, mai-inspire pag paulit-ulit nilang pinanood si Vice Ganda. Ayan, si Vice Ganda nagsalita na po, mga kababayan. Kumbaga, hindi niya mismong sinabi, pero mga bossing, naipahatid niya sa pamamagitan ng content, no? Merong hindi pa din nagsasalita about dito. Siguro this is the right time for us to realize na dapat kahit nasa gobyerno ka man, oo, nasa pribado ka, piliin natin ang Pilipinas. Laging tatandaan natin na our country is not perfect. Totoo po yan, mga kababayan. At talagang sabi ko nga po sa inyo, mga boss, chief, amo, sir, ako po, kasama ng aking pamilya, kaya po dito kami nakatira, mga kababayan, dahil na din po, no? May negosyo kami dito. May pinagkakakitaan kami dito. Meron din sa Pilipinas, kaya lagi po kaming umuwi din ng Pilipinas, mga kababayan. At maniwala po kayo at sa hindi, miski pumunta ka ng New York, sa New York makakakita ka ganyan, no? Ganyan kahaba, daga lang 'yon, kasi laki ng pusa. Oh. Mas maganda pa din po ang Pilipinas at mas masarap pa din po sa Pilipinas, mga kababayan. 'Di ba? Mas masarap pa din po sa Pilipinas, mga bossing. So ngayon, etong mga pro-China trolls, kampihan daw ang China. Mamaya aabot tayo doon sa ano, sa kay Mayor Guo, no? Abot tayo doon, mga kababayan. So ngayon, eto, sinasalampak sa pagmumukha ninyo ni Vice Ganda na kahit mahirap sa Pilipinas, ipaglaban pa din natin. Bakit? Kapag hindi natin ipinaglaban yan, mga kababayan, ang unang maaapektuhan yan, kapag tuloy-tuloy na lumubog ang Pilipinas, yung mga anak natin, mga kaapu-apuhan natin. Di po ba? Ganyan. Pipiliin ko ang Pilipinas. Sabi ni Marvin Ronquillo. Sabi ni Edward Mercado, 399 likes. O, sabi ni Dennis Tan, kahit mainit. Ayan. Normal na po, naman po yan pag summer talaga. Kaya lang ngayon medyo talagang hindi natin maikukubli na iba talaga ang ano ngayon, mga kababayan. Climate change. Ano po, sobra na init. Sabi, umaabot daw ng 45 to 50 degrees Celsius. Nung dati, mainit na kapag ka 31 to 33 . Ngayon, umaabot na ng 50. Sabi ni Leo, sabi ni Lester yan, gwapo. Oh. Sana ba ako dito? Laging tatandaan natin na our country is not perfect, pero Pilipino tayo. Correct? No? Nakatira tayo sa Pilipinas, iisang bansa tayo. Ang lagi nating isaalang-alang ang interes ng Pilipinas. Tama naman po yan, mga kababayan. Kaya po, etong mga tao na ito na nagkakanulo sa ating bansa, pinapaboran yung China, pinapaboran yung kung sino-sino, mag-isip-isip po tayo, mga kababayan. Pilipino po tayong lahat at dapat, ang puso at isipan natin nasa Pilipinas po. Mga boss, chief, amo, sir. Sabi ni Lester, gwapo. Taas noo. Kahit kanino, Pilipino ako. Alam nyo po, mabanggit ko lang, sa ibang bansa po, number 1 ang Pilipino, mga kababayan. Number 1 ang Pilipino, mga kababayan. Bakit?
Na-experience ko po yan, mga bossing. Doon sa kitchen na dati may pinagtrabahuhan ako, bata-bata pa ako nun. Sa kitchen na pinagtatrabahuhan ko, nag-iisa akong Pilipino, mga bossing. Napansin nung head chef namin, nag-start yata ako, taga-hiwa lang, "O Mark, hiwain mo yan, hiwain mo 'to, ganito, dali mo dito, bata pa ako nun. Tapos nabwisit nabwisit yung head chef namin doon sa isang Jamaican, mga kababayan. Although kalahi niya yun, nabwisit. Sabi niya, "Mark, lumapit ka nga dito, ikaw ang pumunta dito sa grill. Tapos palit kayo nito." Kasi yun, busy time, 'no? After nun, mga kababayan, ay naku, ngayon pala pupunta ako dun sa pagdiriwang ng buhay nung head chef namin. Kasi po nung yung head chef mismo, yung isang linggo po, siya ay sumalangit na po, mga kababayan. Kaya siguro napasok sa istorya natin yun, Kilabutan ako, mamaya pupunta kami sa dagat. Pinagpalit kami. So ngayon, taranta ako. Kasi first time ko dun sa grill, Yun na po yung mga steak, yun yung pinakamabigat na posisyon sa loob ng kitchen, mga kababayan. Merong merong medium rare at kung ano pa, bla 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 bla. Meron pang mga blue, yung mga ganyan, pag nagluluto ka. Taranta ako, hindi ako sabi ko doon sa chef pagkatapos ng visit, "Ano, okay lang ba? Pasensya ka na, hindi ako sanay." "Hindi, okay lang, ganito, ganyan." So in 2 weeks, mga kababayan, tumaas agad yung ranggo ko. Imbis na tagahiwa lang ako, lipat na ako doon sa grill agad, mga kababayan. After that, bla 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 bla, 3 months parang naging na ako. Umabot ako sa punto na hindi umaabot ang 1 taon na acting head chef ako. Yan, tanong niyo Margaritaville. Mga kababayan, tayo pong mga Pilipino, likas po tayong masipag, 'no? Likas tayong yung tipo bang 'pag may inutos sa'tin kahit hindi natin trabaho, okay lang, gagawin natin. Yun po ang isa sa pinagmamalaki natin. Tayong lahat po sa buong mundo, mga kababayan. 'Di po ba? Kaya po pagdating naman dito para sa ating bansa, mga boss, chief, amo, sir, kahit anong hirap, 'no, sa Pilipinas, kahit anong init sa Pilipinas, 'pag nakita niyo po o naikumpara niyo ang Pilipinas sa ibang bansa, sasabihin niyo, "Akala ko, mas worse pa dito, 'no? Akala ko worse na sa Pilipinas, yun pala may mas worse pa sa Pilipinas." Mga bossing, 'di ba? O yun. Kaya yung mga pro-China diyan, naku, mag-isip-isip po kayo, mga kababayan, 'di ba? Sabi ni Aiko Ichikawa, "Hi po sir, bakit po galit si Miss Alona na vlogger sa Japan kay Mima? Pinagtatanggol niya po si Maharlika about sa issue sa ex-husband ni Maharlika." Hindi ko kilala yung Alona, Tanong mo na lang sa kanya, madam, bahala siya dun. Ay naku, talagang madaming magiging basher si Mima Alicia dahil nga po dun sa nilabas niya, 'no, mga kababayan. Sabi ni Onir Limbog, "Ungas na Mark, musta na rating ng Tambi sa survey, umangat na ba sa 1%?" Anong Tambi, hindi naman yun yung pinag-uusapan namin dito. Halatang puro limbog lang yung alam mo, limbog, Ang layo-layo ng kinokomento mo sa pinag-uusap. Tatak DDS. O yan, mga kababayan. Tatak DDS. Magkokomento, malayo doon sa comment. Wala namang kakwenta-kwenta. Malayo doon sa pinag-uusapan. Tuloy. Saan ba tayo? Ano ang masasabi mo, Claire Eden Contreras, tungkol sa sinasabi ni Mima Alicia Vlog na topic autopsy report ng iyong ex-husband? Kailangan po makarinig tayo dyan, mga kababayan, ng sagot niya, no? Tayo pa naman pong mga Pilipino, mga boss, chief, amo, sir, pagka hindi ka sumagot, kapagka walang narinig sa iyong sagot, di ba ang iniisip natin, guilty, mga bossing? Pero karapatan niya na hindi sumagot po, mga bossing.